Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Nang malaman ni Atalia na patay na ang anak niyang si Azahiyas, sinikap niyang patayin ang lahat ng kamag-anak ng hari. Ngunit si Joas na anak ni Azahiyas ay naitakas ng tiya niyang si Jehoseba na anak ni Haring Jehoram at kapatid ni Azahiyas. Itinago niya ito, pati ang tagapag-alaga, sa isang silid, kaya hindi napatay ni Atalia. Pagkatapos, dinala niya ito sa templo ni Yahweh at 6 na taong itinago roon habang si Atalia ang naghahari sa lupain. Ngunit ng 7 taon ng pamumuno ni Atalia, ipinatawag ni Joiada ang mga pinuno ng mga bantay ng hari at ng mga bantay sa palasyo at pinapunta sa loob ng templo. Pinagtibay nila roon ang isang kasunduan sa pangalan ni Yahweh. Pagkatapos, iniharap sila sa anak ng hari. Sinunod ng mga pinuno ang lahat ng iniutos sa kanila ng paring si Joiada. Isinama nila kay Joiada ang kani-kanilang tauhan, pati ang hindi nakatalagang manungkulan kung araw ng pamamahinga. At ibinigay ni Joiada sa mga opisyal ang mga kagamitan ni Haring David, ang mga sandata at pananggalang na nasa templo ni Yahweh. At bawat kawal ay tumayo sa kanya-kanyang lugar at nakahanda sa anumang mangyayari. Ang iba'y sa gawing timog, ang iba'y sa hilaga, sa paligid ng altar at ng tirahan ng hari. Inilabas ni Joiada ang prinsipe. Kinorohan niya ito. Iniabot ang aklat ng kautusan, binuhusan ng langis, at ipinahayag na hari. Pagkatapos, nagpalakpakan sila at nagsigawan, "Mabuhay ang hari!" Nang marinig ni Atalia ang ingay ng mga bantay at ng taong bayan, pinuntahan niya ang mga ito sa templo ni Yahweh. Pagdating doon, nakita niyang nakatindig ang hari sa tabi ng isang haligi sa harapan ng templo, tulad ng kaugalian. Ang mga opisyal at ang mga taga-ihip ng trumpeta ay nakatayo sa tabi ng hari. Ang buong bayan naman ay di magkamayaw sa galak at walang malamang gabid sa pag-ihip ng kanilang trumpeta. Nang makita ito ni Atalia, sinira niya ang kanyang kasuotan at malakas na sinabi, "Ito'y isang malaking kataksilan." Iniutos ng paring si Joiada sa mga opisyal ng hukbo, "Ilabas ang babaeng yan at patayin, pati ang sinumang magtatangkang magligtas sa kanya. Ngunit huwag ninyo silang papatayin sa loob ng templo ni Yahweh." Siya'y sinunggaban nila, inilabas sa daanan ng mga kabayo ng hari, papasok sa palasyo, at doon pinatay. Pagkatapos, pinanumpa ni Joiada si Haring Joas at ang taong bayan na maging tapat bilang sambayanan ni Yahweh. Pinanumpa rin niya
sa isang kasunduan ang hari at ang sambayanan. Pagkatapos, pumunta ang mga tao sa templo ni Baal. Giniba nila ito at winasak, pati ang ribulto ni Baal. Pinatay nila sa harap ng altar si Matan na isang pari ni Baal. At si Joiada ay naglagay ng mga bantay sa templo ni Yahweh. Nagdiwang ang bayan at naging mapayapa sila mula nang patayin si Atalya sa tirahan ng hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Ang mata ang ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong paningin, maliliwanagan ang iyong buong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang iyong buong katawan. At kung ang liwanag mo'y madilim, ikaw nga ay tunay na nasa kadiliman. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. The eye is the lamp. The eye is the lamp of the body. If your eyes are good, your whole body will be full of light. But if your eyes are bad, your whole body will be full of darkness. If then the light within you is darkness, how great is that darkness?